Narito ang Thor, the Mighty Avenger, Thor na action figure. Ito'y tumatayo sa halos 8 pulgada. Kung mapapansin nyo ang laruang ito ay napakaganda ang pagkakayari niya. Halos wala kang makitang mga lampas ng pintura. Napakaganda ng pagkakahugis at pagkakahubog ng mga bahagi nitong larong ito. Lalong-lalo na ang ulo nito at ang kamukhaan niya. Napakalapit sa artistang gumanap ng papel na Thor sa pelikula. Kung naghahanap kayo ng medyo mamura-murahing laruan na may sapat na laki at nais nyo lang ilagay o ipakita sa inyong lamesa kung kayo ay nagtatrabaho o kaya ay sa bahay. Kung hindi naman talaga kayo mahilig sa mga maliliit na mga figure, baka ito ang figure na para sa inyo. Ito ang kinalalagyan ng laruang ito. Kung mamimili kayo sa mga tindahan ng mga laruan sa ating mga mall, siya ay nakalagay sa ganitong klase ng karton. Hindi siya karangyaang karton, napakasimple at payak at napapansin nyo wala siyang takip. Kung kaya't kung gusto nyo itong i-display o ilagay lamang sa inyong tokador o kaya sa inyong lalagyan ng mga laruan, maaari nyo ilagay ito ng kasama ang karton. At habang nasa loob siya ng karton, maaari nyong igalaw ng bahagya ang kanyang kamay o ang kanyang ulo. Kung kaya't hindi kinakailangang tanggalin sa karton. Maharahil kailangan ninyong putulin itong mga tali upang maigalaw. Pero sa kanyang kinalalagyang karton, maaari siyang ilagay sa kung saan nyo man gusto siyang ilagay. Tumungo tayo ngayon sa ibang bahagi nitong figurang ito. Mapapansin nyo, napakaliit ng puwang ng paggalaw at pagkilos o kakayahang kumilos nitong figure na ito. Ang kanyang leeg ay maaaring igalaw. Maaari nyo siyang ipatingala o ipatingin sa baba, lumingon sa kaliwa at kanan. Ang kanyang balikat ay isa lamang, ang paggalaw ay maaari lamang paharapan at palikod. At ganun din ang kanyang mga hita. Wala nang ibang lugar kung saan pwedeng igalaw ang figure na ito. Nakakalungkot man at isipin na sa dami-dami ng sa laki ng kinakailangan mong bayaran, yun lamang nakikita na maaari mong makuha sa figurang ito. Sana sa hinaharap, maisipan sana ng mga gumagawa ng ganitong laruan, nadagdagan man lang kahit kaunti ang mga kaparaanan o kaya ay mga kakayahan ng pagkilos para dito sa ating mga figure. Kung ako nga yung tatanungin, tatanggapin ko na mawalan na ng kakayahang kumilos ang kanyang mga hita at binti. At bagkus, idagdag man lang ang kakayahang kumilos ng kanyang siko, ng kanyang mga kamay o kaya ang kanyang baywang. Itong figura na ito ay ang tinatawag na variant o ang sinasabing pangalawang paghubog o pangalawang pagpinta sa isang molde na original nilang nilabas. Ang original na anyo o kaanyuhan ng molding ito ay hindi o walang ganitong klaseng anyo ng martilyo niya at ang kanyang katawan ay mapapansing hindi nagkakaloob ng kaparehang materyales tulad ng martilyong ito. Ang original na release o original na molde na release nitong figure na ito ay buong pininturahan ang katawan niya. At lahat yung makikita niyong kulay asul ay nalapatan ng pintura o kaya isang buong bahagi at hindi maaaring lampasan ng sinag ng ilaw.
Ganon din ang kanyang martilyo sa original na release nitong figurang ito. Ang kanyang martilyo ay buong-buo ang pagkapintura ng silver or gray at hindi maaaring lampasan ng ilaw. Bakit maitanong nyo ito ang aking napili at hindi ang original? Para sa akin yung original ay sadyang napakapayak lamang at hindi gaanong kabigha-bighani kung ilalagay mo, i-display mo kasama ng iyong mga ibang laruan. Para sa akin, ito ay lamang isang opinion ko lamang. Mas may dating sa akin ang figura na kakaiba, kung tatawagin natin. Kakaiba ang anyo, kakaiba ang materyales na gawa sa kanya. Pero ako lang naman yun. Kung kayo ay hindi gaanong mahilig sa Thor at naghahanap lamang kayo ng isang figura na kumatawan sa karakter na ito at hindi gaanong kamahalan ng ganito medyo malaki-laking figura, maaari niyong kunin yung regular na release. Okay. Kung gusto niyong ihambing, narito ang isang figure na tumatayo sa halos 4 na pulgada. Ang makikita nyo, napakalaki ng pagkakaiba nila. Mas maganda ang detalye nitong figure na ito kumpara dito. Ngunit ang laki at ang pagkatayo ay mas nakakalamang ito. So, yan na nga. Ito ang Thor na 8 pulgadang figure. Kung nais nyong mamili ng ganitong klaseng laruan, mabibili siya sa halos lahat ng mga tindahan ng laruan tulad ng Toy Kingdom o Toys R Us dito sa Pilipinas. At isa siyang magandang pagkakayaring figure at hindi kayo mapapahiya nito kung bibigay niyong panregalo sa inyong mga anak o kung sino man. At kayo mismo, kung mahilig kayo sa Thor at hindi nyo masyadong kinagiliwan ang ganitong laki ng figure, maaaring ito na ang piliin nyo at hindi na kinakailangan gumastos pa ng malaki upang bilhin yung mas malalaking figure na halos katumbas nito. Gayon nga lamang at wala masyadong kakayahang kumilos ang figure na ito at talagang sadyang nakatayo lamang siya. So yun na nga, ang Thor, the Mighty Avenger, Thor na figure, ang 8 pulgadang figure. Sana po'y nakatulong ako sa inyong mga nagnanais na bumili nito o hindi pa nakakapagpasya kung bibilhin nga ito o hindi. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at antabayanan ng aking mga susunod na mga video review.